Good morning guys, or good afternoon, or good evening kung saan man kayo naroroon. Habang kayo nanonood sa video na to, mayroon akong video ginawa guys tungkol ito sa main engine exhaust valve overhauling. Magmulang disassemble, measurement of clearances at saka assemble guys. Maganda ito sa mga aspirant first engineer dyan. Makakatulong ito sa inyo guys kung paano mag-overhaul ng main engine exhaust valve. Ako pala yung magpasalamat guys sa mga subscriber ko kasi nabati na tayo ni YouTube na you hit 100 subscribers. Kaya maraming salamat guys. Palakpakan nyo ako muna guys. At saka yung hindi pa nakasubscribe guys, please subscribe my YouTube channel and don't forget to hit the notification bell para kayo ma-notify ni YouTube kung meron akong bagong video na i-upload guys. Maraming salamat. Tara na at panoorin nyo na tong video na to guys. Ito inuumpisa na nating i-dismantle ang exhaust valve for overhauling guys. Ito nakababad na ito sa tubig, kaya dali nang tanggalin yung carbon niya guys. Pasensya na kayo at hindi nakapagsuot ng helmet yung first engineer natin na kalimutan niya yata guys. Di bali sa huli naman guys, complete na sila ng personal protective equipment, PPE guys, kasi unsafe tayo niyan pag wala tayong protection. Yan, binibira na guys. Yan ang unang tinatanggal, oil cylinder. Tapos tanggalin na itong flange locking bolt, tapos cone, tapos natanggal yan guys, introduce lang ng compressor, luluwa, tataas na yung piston, saka na makuha yan guys. Yun, nangat na. Compressor lang ipasok doon sa may spring air non-return valve. Mayroong langis yan guys, papalitan na rin natin yan, tanggalin natin yan muna. Yan ang apat na major parts ng exhaust valve. Yan na natin napakita yung paglinis niyan. Ito yung bottom face valve seat, yan sa lower yan banda guys. Ito naman sa upper side. Yan yung dyan kakabit yung valve housing. Ito yung kabuuhan ng valve spindle, at saka ito yung piston guys. Ang piston na to ay papalitan ng lahat na sealing ring at saka guide ring. Yan, guide ring yan guys. Tapos sealing ring, o-ring. Ito naman sa
valve spindle ring. Sealing rin yan sa valve spindle. Yun, ini-install na lahat yung mga parts sa piston. Yan, o-ring. Tapos sealing ring. Iniinit pala to guys, kasi hirap pagpasok niyo kung hindi nakababad sa mainit ng tubig yan. Ayan, pasok guys. Lalambot siya pag nababad sa mainit ng tubig. Yan yung pinapainit nila guys sa linirid ng main engine. Yan, sealing ring. Pasok naman. Hirap yan guys, di mapasok yun pag hindi mainit. Okay na, ready to assemble na. Kaya piniprepare natin lahat yung mga parts na papalitan ng sealing ring, o-ring. Ito namang o-ring na to para sa valve spindle outer. Yan ang nagsisil sa air cylinder guys. Tapos yung nasa loob naman ito, o-ring, at saka mayroon yung tip doon yan guys, sealing ring ng valve spindle. Spindle guide yan guys, spindle guide. Yan, install natin lahat ng mga o-ring para ready to assemble. Yan yung tiplon. Bali sealing sa valve spindle yan guys. Sa ano naman tayo, oil cylinder yan. Silang o-ring yan. Measurement muna tayo guys para sa reporting ng main engine exhaust valve overhauling. Kailangan kasi na may clearance measurement yan guys, kasi tinitingnan ng technical namin yan kung pwede pa siyang gamitin or worn out na. Sa ngayon guys, nasa below limit pa naman yung clearance, kaya gagamitin pa rin guys. Pag kumuha ng clearance dito guys, kailangan nakalapat yun doon bago sukatin. Malalaman nyo naman yan guys, kaya may guide naman doon sa manual book kung paano mag measure ng clearances. Sundan nyo lang guys. That's it. Setting surface, mini-measure rin yan kung hindi ba nasa tamang clearance pa ba. Ito naman sa bottom piece yan guys, valve seat, nagmi-measure yan. Wala tayong video noon kaya picture na lang in-insert ko. Ito, umpisa na nating i-assemble itong valve housing at saka bottom piece. Yan, tatama yung dowel na yan.
Saka mayroon locking screw yan guys, dalawa magkatapat para di siya mahulog. Hiwalay kasi itong button piece guys, bali valve set yan, kasi anytime pwede siyang malaping. Tanggalin lang yan at ilalaping doon sa machine. Kung medyo mas malaki na talaga yung mga dent niya guys, mga dent niya sa valve set, kaya nilalaping yan. Pero hirap maglaping kasi kung maalon-alon o malaki ang vibration sa barko, wala kang accuracy sa laping mo, kaya hirap guys. Kung medyo emergency, talagang maglalaping ka. Pero tatlo itong spare parts namin guys, spare main engine exhaust valve complete, tatlo to, kaya hindi tayo mawala ng spare. Ayan guys, binubuhat na at ipasok na natin itong valve spindle. Yan, bali doon yan siya papasok sa valve spindle guide, yan sa loob guys. Yan, yan siya na papasok. Daan-daan lang baba ng crane, kaka-lift ng crane yan guys. Yan, kasi bigat nito guys. Hindi pwedeng mano-mano yan guys, puro crane yan lahat kasi bigat. Yun, pumasok na guys. Dahan-dahan hanggang makalapag doon sa valve. Yan palang pin na yan guys, nakikita nyo pin, bali rotator yan siya, nag-action siya na rotate ng valves, exhaust valve spindle habang nag-exhaust gases out, nagro-rotate yun guys. Itong valve spindle guys, habang nag-exhaust siya, nagro-rotate yan, umiikot siya para yung setting ng valve set maganda lagi, parang self lapping siya guys. Ngayon i-mount na natin itong air cylinder. Lalapat yung o-ring doon sa spindle guide guys para magsisil dyan ng liquid. Ngayon guys, huwag nyong kalimutang lagyan ng lubricating oil yan dyan guys, kasi pag yan ay nakalimutan yung lagyan, siguradong mayroon tayong trouble sa main engine exhaust valve, kasi yan ang nag-lubricate dyan sa loob guys, kasi walang ibang lubrication yan. At
talsik-talsik lang yan dyan sa loob pag introduce sa spring air. Kasi may nangyari na sa sister ship namin guys. Yun nga, yung first engineer nila nakalimutang lagyan ng lubricating oil. Bali sa main engine lubricating oil yan lang yan guys. Yun, nag-trouble sila, underway, palit sila ng exhaust valve. Yun, guide para pagpasok ng piston guys. Padulasan mo na yan, lubrication para papasok yung piston. Medyo masikip-sikip kasi guys, kasi bago yung ano natin na ikabit na mga sealing ring. Yan. Tapos counting push. Kahit zinc, kahit kahoy or brass, pwede. Huwag lang magkalat dyan sa loob ng air cylinder. Ngayon, pag mayroon mga dumi-dumi guys, binublo ng compressed air yan para malinis. Yan ang lalapatan ng food. Yan. Yan siya guys. Bali nag-a-up na siyang locking ring. Para hindi makilos yung piston. Ngayon guys, i-position yan, tapos bugahan lang ng kaunting air, aangat yung piston, maposisyon na siya. Yan. Okay. Kaya ingat lang yun sa daliri. Kasi pag di ka maingat, maipit ka doon, ay siguradong mapit-pit yung daliri. Pero dapat kahoy guys, or anong ihahawak doon kasi delikado nga. Ngayon, yan, non-return valve yun guys sa spring air. Yun, kakabit na yung flange. Tapos bolts, locking plate, yan, locking disc or plate para hindi gagalaw yung bolt na yan. Kailangan may lock yan kasi all the time nag-move yan guys. Habang umandar makina, continuous ang trabaho niya guys. Up and down, up and down. Close, open, the valve. Yan ang trabaho niya guys. Close, pag-angat sa piston, power. 1 revolution, angat uli ang piston, exhaust, 2 revolution. Kaya makina namin guys is 2 stroke, 2 complete revolution, 1 power guys, 2 stroke engine. Kaya isang exhaust valve lang every cylinder guys. Ito i-mount na natin itong oil cylinder. Ito ang pinakahuli na parts na i-mount guys.
linis muna bago isalpak guys, at saka padulas. Laging padulas guys. Sa mga hindi pa pala nag-subscribe sa YouTube channel ko guys, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para kayo ma-update ni YouTube pag mayroon akong bagong video na i-upload guys. Yan, tinuturk na yung nut guys. Pagkatapos yan guys, yan ang the end of main engine exhaust valve overhauling. Yan, si Wheeler at saka si first engineer at saka ang inyong lingkod si Hippie Molix nagpa-picture din. Thank you guys.